Ano nga ba ang gagawin mo kung lapitin ng babae ang jowa mo? Ito ang sabi ni Princess Ponce Baculi. Hala, lalapitan ko ang jowa ko. Ipapabulong ko, sabay sabi, may malaki pang space sa sementeryo. Baka type mo. May pagbabanta, princess, ha? Ayan, si Fiona Botabara, sabi niya, naku, lalapitan ko ang jowa ko. At sasabihin, distansya girl, kung ayaw mong sunduin ang ambulansya. Ay, mabait. Dumaan pa sa ambulansya. Yung isa, diniretso na sa sementeryo. Si Princess. Ayan, si Angeli Araneta, unang-una, alam niya na in a relationship siya. So, nasa sa kanya ang desisyon on how to handle it. As a person in a relationship, you both know the responsibilities na kaagapay kapag pumasok ka na sa isang relasyon. Oo, papaano nga naman doon sa mga pagkakataon na walang bantay, wala ka sa tabi ni jowa, 'di ba? Ayan, si Darwin Rosel, sabi niya, ako na lang ang iiwas, Kuya Poy, kung hindi siya mapanatag sa mga babaeng lumalapit sa akin. Mahirap na, Kuya Poy, baka yun pa maging mitya ng pag-aaway namin. Yan ang gusto ko. Oo, ganyan ang mga sagot, di ba, Darwin Rosel? Oo, simpleng-simple. Tayo na lang ang umiwas. Kami na lang po, kahit pa mahirap. Iiwas na lang kaming mga kalalakihan. Samantala si Renato C, sabi niya, laging paalalahanan na may pamilya na siya. O, para sa mga may asawa, ha, na kapag pumatol pa siya sa ibang babae o ibang lalaki, may isang pamilyang mawawasak. Panatilihin ang pagtitimpi para maiwas sa tukso. Ayan, si Mitch in sa Uriga, sabi niya, lalagyan ko po ng this jowa is not available. Or else, I will dukot your mata and tapon sa ilog Pasig. Ang daming ang dami naman mga bayolente dito. Nangyari sa inyo, mga kapatid. O, lagyan mo ng placard yung jowa mo. Parang name tag, ano? Yan, si June Romel Galion, hindi pa galingan yan. Basta hindi pa nananalo, priority, kaya ikaw na gumawa para si... Ewan. Si Gail Enriquez, sabi niya, bahala na siya, may sarili naman siyang pag-iisip at malaki na. Basta ba wag lang siyang magpapahuli na nag-e-entertain o nakikipaglandian din. Alam niya naman kung ano ang gagawin. Magkalayo kasi ang jowa nito eh. Si Gail Enriquez nasa Hong Kong, tapos nasa Marikina naman si Paul, ano? Wala, tiwala rin talaga ang kanilang pundasyon. Alam ko, ha? Si Fabiana Makatangay, sabi niya, wala po akong magagawa. Nasa sa kanya po yun kung papatulan niya yung mga lumalapit sa kanya. At kung magpapatukso siya, may isip naman po siya eh. Kung gusto niya maging buo ang pamilya namin para sa mga anak namin at para sa kabutihan namin, iiwasan niya yung mga babaeng lumalapit sa kanya. Ayan, si Margie Lim, sabi niya, hanggat wala ka naman nakikitang mali sa ginagawa ng asawa mo, tiwala lang para laging masaya at buo ang pamilya. Yun. Magkakaibang anggulo, magkakaiba na naman po ang mga style. At syempre, ibinase nyo nga po sa inyong mga karanasan. Di ba? Mas masarap sumagot na ayon sa inyong mga karanasan eh. Ganoon yun eh. Kaya maraming salamat, ha. Pero ano nga ba talaga ang gagawin mo kung lapitin ng babae ang jowa mo? Ayon po naman sa akin, ganun nga. Nagustuhan ko yung sinabi ng ating huling binasa na wala ka namang, anong sabi niya? Hanggat wala ka naman nakikitang mali. Kasi meron ho talaga yung lalapitan, meron yung parang nilalandi na yung asawa mo, nasa harap mo o kahit wala sa harap mo, nandun talaga yon sa may katawan. Papatol ka ba? Mahuhulog ka ba dyan sa bitag na yan? Ha? Ikaw ba ay magpapalamon? O doon sa konsensya mo? O talagang ibibigay mo na lang, bahala na. Yan, yung mga bahala na statements. Mahuli, di nahuli. At least nakadali. Yan, may mga ganoon. Ang pag-iisip, medyo delikado yan.
Kaya naman nasa mga katawan pa rin. Kaya nga ho dapat na ipinagdarasal natin ang ating mga partner palagi. Kasama yan, ipinagdarasal kapag magkasama kayo at lalo na kapag kayo ay magkalayo na wag sana siya mahulog sa tukso. Yan yung mga ganyan. Sinasama nyo ba sa prayers niyo yun? Hindi. Malamang, hindi baka sinasama nyo, sana puro lumaki pa ang kita ko, sana mabayaran ko na yung puro puro sa bayad, puro about sa cash. Yung iba dyan pero hindi nyo ipinagdarasal na maging matatag, maging malakas ang inyong mga partner sa mga temptasyon, sa mga oras na magkasama kayo at sa mga oras lalo na kapag magkalayo kayo sa isa't isa.